Dalawang page yan. Una-una, magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga business sector, sa NGO, sa kawani ng barangay, sa homeowners association, sa ating mga kagawad, at sa lahat ng mga TODA Association. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo po, ang SOBA, normally po, ang nagsasalita po niya ay kapitan lang. Biruin niyo po, sa dami ng ginawa ng aking mga kagawad, kung babasahin ko lahat yan, baka naman tuyo na yung laway ko. Kaya, tuwing SOBA, hinahayaan ko magsalita ang aking mga kagawad para sila mismo ang mag-present ng kanilang accomplishment po sa inyo. Ngayon, ang aking i-report po sa inyo umaga ay ito yung mga proyekto na galing sa city na sinusuportahan ng De La Paz Barangay Council. Yung Balik Eskwela 2014, yung pag-participate po natin sa Araw ng Pasig, yung Super Linap sa barangay. Ito isang importante proyekto ni Mayora Maribel Eusebio para lahat po ng problema ng ating barangay ay matugunan po nila. Yung Corporate Social Responsibility, mamaya babanggitin ko sa aking talumpati kung ano ang gusto ko mangyari sa CSR na yan. Yung Avida, nagpapasalamat po kami, nagbigay po sa amin ng mga school supplies, mga bag para sa mga daycare. Ito yung Soon to Rise, Pure Gold Supermarket, Ayala Mall. Alam ko, Ayala Mall, hinubukay lang po ngayon, sinisimulan na. Yung One Special Condominium, yung Avida Condominium, tingin ko siguro susunod na pa, umpisa na rin po ito. Yung LRT De La Paz Station, nakipag-coordinate na po sa amin. Ang target date nila na pagsisimula is February 2015 at ito'y natapos kami sa kalahating taon. Barangay Modernization Programs, yung ganun pa rin, yung free use ng computer para sa free educational research mula Lunes hanggang Sabado dito po sa Barangay Hall. Meron na po tayo Wi-Fi at ako'y natutuwa kada gabi. Yung mga bata nandiyan po sa tanod at ewan po siguro nag-COC. Pero okay na rin po yun. Yung COC po sa mga ninakaalam, Clash of Clans po yun. Opo. Yan, nandiyan pa rin po yung mga Serajem. Nadagdagan pa po ng isa kama na galing po sa senior citizen. Yung po ongoing na barangay information and identification system, ito po yung barangay ID na napaka-importante ngayon dahil dito na namin nakukuha ang statistics ng barangay De La Paz para malaman na po namin kung ilan ang babae, ilan ang lalaki, ilan ang katoliko, lahat po ng datos. At sa next year po, Enero, ito na po ang gagamitin sa pagpakuha ng barangay clearance. Sports development na pinamuna ko rin po, yung Baldavid Sports Clinic na ginanap sa Christine Covered Court. Ito po yung first ACAW Cup na ang sumali napakaraming teams, 102 teams na merong kabuang 1,216 players. Yung sa Emerald Invitational League,
Girls Basketball Tournament na ginaganap po ito sa Christine Covered Court. At saka sa kauna-unang pagkakataon, nagpalabas ng Pacquiao Bradley sa Parangalan Covered Court at saka sa Dream Homes Covered Court. At pipilitin namin maulit ito ngayong Nobyembre. Accomplishment Report, Creation of Barangay Youth Task Force. Natasan kami ng DILG na pansamantala wala po ang SK, kailangan mag-create kami ng Barangay Youth Task Force. Yan po ang aking Barangay Youth Task Force. Ito yung Barangay Ordinance na pagpapasara doon sa Eskinita, sa Dream Homes, sa may Parsley Lane Extension. Ang nangyari po rito, pinapark ko yung mga sasakyan sa F. Mariano na walang parking sa aming mga warehouse para nga po lumuwag po ang F. Mariano ng mga sasakyan kasi bawal na po mag-park. Ito po yung multipurpose center na pwede na pong gamitin bilang burulan o kaya kung may party. At ito po ay libre, wala pong bayad po ito. Ito na po ang pinaka-hinihintay ko pong matapos ang De La Paz High School na ito'y sinisimulan po ngayon. Ito yung nung Marso, nung binunit ko yung lupa na may laking 1,316 square meters na tinatayuan na po ngayon ang De La Paz High School. Ito po yung sa Barangay Fiesta na tinulungan kami ng NSFM at yun nga yung concert ko. Naglagay din po ako ng temporary playground sa may Purok 6 kasi sa Purok 6 isa sa maraming bata para may pagawa ng bata. Oo nga, parang meron ito pabrika ng bata. Kaya ang kami pansamantalang ipakibalik po. Pansamantalang hindi ko muna ginagamit to, nilagay ko yung playground doon at ako natutuwa ano naman, puno, lagi siyang puno. Blockbuster lagi. Blockbuster lagi. Hanggang gabi. Isang compound pa lang yan. Community operational activities. Ito po yung nangyari dun sa Bagyong Glenda at Mario. Tulong-tulong po kami ng aking mga kagawad at sa mga kawain ng barangay sa tulong ng City Government of Pasig para siyempre medyo nasalanta po ang karangalan. Tricycle Drivers and Associations, pinangunahan ng panunumpa sa katutulan ng mga bagong halal na opisyalis ng parehong Doktora at Diunitoda. Pagsasaayos ng Diunitoda Tricycle Station doon sa may Marcos Highway. Pagkontrol ng karagdagang bilang ng mga motorsiklong pangpasada. Pagsisimula at pagsasaayos ng mga dokumento prangkisa ng bawat tricycle. Pagbubukas ng libreng tulong para sa pagkuha at pag-renew ng driver's license para sa mga driver na wala at expired na lisensya. Ito'y programa ko noon na lahat ng mga may problema sa kanilang mga papeles tinulungan natin, pinautang natin para magkaroon ng tamang lisensya o tamang rehistro para naman pag nahuli hindi naman palpak ang kanilang mga papeles. Next. Santo
Niño Elementary School Summary Report of CI Results kasi ito ay isang problema na maraming tagakaintal nag-aaral dito. Mamaya sa aking mensahe, i-report ko po yun. Halos sa lahat eh. Mga natatanging pangarap galing Pasig Award 2014. Okay. Ito na po ang aking mensahe para sa ating mga kabarangay sa Barangay de la Paz. Ito ay aking pinamagatang lilipas din. Mamaya ay hindi po malalaman kung bakit gano'n ang pamagat ng aking mensahe. Unang-una, ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating butihing Mayor Maribel Andaya Eusebio at syempre kay Mayor Bobby Eusebio. Hindi ko po akalain na gagawin na agad ang ating gusali para sa karagdagang silid-aralan ng elementary school at ng pauna-unahang high school. Gayon din ang aking buong pusong pasasalamat sa kanilang patuloy na pagsuporta at mabilisang pagtugon sa aking mga kahilingan para sa ating Barangay de la Paz. Pangalawa, gusto ko din magpasalamat sa mga kumpanya o business sector na tumulong at patuloy na tumutulong sa ating barangay. Ngunit, ganun pa man, madami pa din ang kumpanya o negosyante dito sa De La Paz ang hindi tumutulong o hindi nagpa-participate sa programa ng ating barangay. Ang lahat ng nangyaynegosyo sa isang barangay ay may kaakibat na responsibilidad sa kanyang komunidad kaugnay sa ating tinatawag na Corporate Social Responsibility o CSR. Ngunit, aking pong lilinawin na hindi kami nangihingi ng pera o nagsusulisit mula sa mga kumpanya. Ako po ay walang hilig sa ganyang kalakaran. Ang gusto lamang po ng barangay ay makapagbigay ng tulong sa ating mga barangay ang bawat kumpanyang nakatayo sa Barangay de la Paz na ang pangunahing pangangailangan ay trabaho. Sana ay bigyan din ng prioridad ang ating kabarangay kahit na sa maliliit na negosyo katulad ng kantin, tracking, o kaya kahit mga pa-repair o maintenance ng kanilang pabrika, opisina o ari-arian. Kung hindi man po akma ang aking mahinihiling sa inyo, kayo po ay aking inanyayahan na makilahok man lang sa kahit na anong programa ng ating barangay. Aking pong pinapaalalahanan ang bawat kumpanya na patuloy po sana tayo magtulungan at huwag baliwalain ang pangangailangan ng bawat isa. Narapat lamang na tayo ay magsama-sama sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng ating mga barangay upang tayo mismo sa pagitan ninyo at ng barangay ay hindi magkaroon ng problema. Huwag din po nating sasanayin ang ating mga sarili na tuwing Enero lamang tayo nagkikita-kita, panahon na kinakailangan ng i-renew o kumuha ng panibagong barangay business permit. Hindi po dapat ganon at hindi na rin po ako sang-ayon sa ganong sistema. Ikatlo, para sa lahat ng opisyales ng bawat homeowners association ng ating barangay, pagtutulungan po ang aking hinihiling sa inyo. Hindi po kakayanin ng barangay mag-isa ang lahat ng problema ng subdivision dito sa ating barangay. Magtulungan po sana tayo. Alam niyo po, napansin ko po sa aking unang 10 buwan ng panunungkulan, isa lang ang major concern ng mga subdivisions, ang peace and order. Doon po tayo magtuon ng pansin. Alam po naman namin na ang subdivision ay may kanya-kanyang problema, pero siguro panahon na dapat lahat ng homeowners ay magtulong-tulong.
Kaya naman po, ang lahat ng nanginirahan sa bawat subdivision sa ilalim ng isang homeowners association, para sa inyong seguridad at karagdagang kaligtasan, kayo ay aking ini-encourage at inaanyayahan na magbayad at magambag sa inyong monthly dues bilang parte ng inyong obligasyon. Nang sa gayon ay malagyan ng gwardiya o kaya volunteer ang inyong lugar para sa katahimikan nito. Ika-apat, lubusan nang naubos ang aking pasensya sa mga pasaway na tricycle drivers. Simula November 1 ngayong taon, lahat ng tricycle drivers o tricycle na may pekeng lisensya, walang lisensya, non-pro na lisensya, expired na lisensya, hindi nakarehistro, expired na rehistro, nakasando, naka-shorts, nakainom ng alak, nakadroga, at iba pang bawal o illegal ay sisimulan mo lang ipa-operate sa TPMO at sa ating traffic enforcers. Kung kinakailangan araw-araw ko itong gagawin ko. Sa mga talagang pasaway, magpapadala ako ng sulat sa mga subdivision na may gwardiya na huwag na silang papasukin at ipapatarpunin ko pa ang mga body number ng tricycle para hindi na rin sila sakyan ng ating mga pasahero. Wala akong pakialam kung magalit sa akin yung pasaway na driver na yon kasi ang galit nila sa akin ay lilipas din katulad ng birthday. Tama naman, di ba? Pero ang tingin ko sa pagtupad natin ito ay ikatutuwa ng ating mananakay. Kaya sa ating kabarangay, tulungan niyo po kami. Isumbong nyo sa akin ang mga pasaway na tricycle drivers para maturuan ng leksyon. Huwag kayong magsasawang magsumbong sa akin at hindi din ako magsasawa na hulihin sila. Ang isa pang gusto kong matupad sana sa mga tricycle kasama na din ang mga single na motor ay sana magpakabit sila ng silencer. Napakamura lang naman ito. Sa mga subdivision na may gwardiya, tulungan nyo sana kami na mapatupad ito siguro sa Enero 2015 na huwag na sana silang papayagang pumasok pag walang silencer ang motor nila. Panghuli, may mga desisyon ako na kahit masakit ay kailangan kong gawin para sa kapakanan ng mga aking kabarangay. Katulad ng sa Santo Niño Elementary School sa Karangalan Phase 2A de la Paz, Pasig. Para sa mga hindi po nakakaalam, 5 sections ang nagkaklase sa covered court ng tanghaling tapat. Hindi pa kasama dyan ang nagkaklase sa hallway. Nung hindi pa ako kapitan, matagal ko na narinig na mahigit sa kalahati na nag-aaral dyan ay hindi tiga-Pasig. Kaya nung ako ay naging kapitan, agad kong sinulatan ang principal at si Mayora. At sa akin pinasiyay ang bawat estudyante na nag-aaral doon. Totoo nga na mahigit sa kalahati na estudyante hindi taga-Pasig at karamihan ay taga-Cainta. Ang ginawa ng mga taga-Cainta ay gumamit ng address na may address na hindi alam ng may-ari, gumamit ng address ng kakilala, pekeng address, at yung iba ay nagparehistro pa sa COMELEC para lang makapag-enroll sa Santo Niño Elementary School. Nung pinuntahan ko ang Karangalan Elementary School sa Cainta, Rizal, pagtawigan po yun, nakita ko ang luwag-luwag ng eskwelahan doon at maganda ang kapaligiran kasi napakalaki ng lupain. Nakausap ko din yung principal doon at siya mismo nagtataka kung bakit ayaw doon mag-enroll ng mga bata. Ang sabi po niya kasi sa Pasig, libre ang kagamitan mula ulo hanggang paa. May libreng bigas pa. Bilang kapitan, hindi na maayos yung edukasyon na makukuha ng mga bata at ang masakit pa ito, baka yung taga-De La Paz o taga-Pasig pa ang nasa court, tapos yung mga taga-Cainta pa ang nasa classroom. Ang aking suwestyon kay Mayora ay agad-agad palipatin ang mga taga-Cainta sa Karangalan Elementary School.
Ako'y natutuwa na noong October 1, nag-meeting kami ni Dr. Franco, Division Superintendent ng Pasig DepEd at ng Principal ng Santo Niño Elementary School sa DepEd Pasig. Napagkasunduan na simula sa susunod na taon ay sobra na namin hihigpitan ang mga bagong mag-e-enroll o mag-transfer sa Santo Niño Elementary School. Tungkol naman sa pag-impart ng mga estudyante na hindi tiga-Pasig sa Cainta, Karangalan Elementary School, ito ay gagawin din next school year. Pero ang gusto ko sana ay malipat agad-agad. Ito daw ay pag-uusapan muna nila kasama ang DepEd NCR at ni Mayora. Ako naman, susunod sa pasya ng mas nakakataas sa akin. Ang importante ay masisimulan na ang proseso para mabawasan ang estudyante ng Santo Niño Elementary School. Kabilang pa sa aking mabibigat na desisyong kinakailangan gawin para sa kapakanan ng nakakaraming naninirahan sa ating barangay ay ang pagsasara ko ng ali o iskinita sa gilid ng De La Paz Elementary School sa Dream Home Subdivision. Sa kadiliman ng lugar at kakitiran ng daan, sa aking palagay, sa masikip na iskinita na ito ay minagaganap na di kaaya-aya at minuturing na delikadong lugar. Kasabay nito ang pagsisimula ng pagtayo ng kauna-unahang De La Paz High School. Sa kapakanan ng nakakarami, ako ay gumawa ng sa ordinansang naglalayong ipasara ng permanente ang iskinitang nabanggit at agarang nagpakakabit ng tarpaulin na nakasaad ang permanent closure ng ali para sa kaalaman ng lahat. Antimano, sinabi ko na agad ipapasara ko ng permanente para hindi na umasa yung mga tao na buksan ko pa palang araw. Ayaw ko po ng lokohan. Dumako tayo sa usaping pantrapiko bilang lubusang maging maayos ang daloy ng ginhawa sa kahaba ng F. Mariano Avenue. Aking pong agarang ipina-implement ang ordinansang strictly no parking mula Lunes hanggang Biyernes magmula 6 a.m. hanggang 8 ng gabi upang maibsan ang medyo kabigatan na daloy ng trapiko sa F. Mariano Avenue. Sa mga nabanggit ko, alam ko may magagalit, may nagagalit na, at meron pang magagalit. Pero ginagawa ko ito at gagawin ko ito dahil sa aking political will. Basta alam ko na itong ginagawa ko at gagawin ko ay para sa kabutihan at pakinabang sa nakarami nating kabarangay. Katulad ng kontrata ko sa inyo nung kampanya na isang termino lang ako, hindi pa rin po nagbabago yon at hindi na po magbabago yon. Maganda nga po ito na isang termino lang ako para lahat ng gusto kong gawin at balak kong gawin na tingin kong tama at sa ikabubuti ng De La Paz ay magagawa ko at hindi ko na kailangan magpakyot sa inyo. Sa pagtatapos, katulad ng mga dating mga naging kapitan at syempre ako na din, lahat kami ay lilipas din. Pero hindi makakalimutan ang kanya-kanya naming kontribusyon sa ating barangay. Ang aking naman pong taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kawalit empleyado ng ating barangay sa ilalim ng aking panunungkulan at sa inyo pong lahat ng aking mga kabarangay na patuloy na sumusuporta at sumama sa akin upang gawin ang mga bagay na nararapat para sa pagbuo ng modernisasyong pamahalaan at lubusang pag-angat ng Barangay De La Paz. Ang aking din walang hanggang pasalamat sa lahat ng aking mga kagawad na mula sa simula at hanggang ngayon ng ating panunungkulan na tayo'y magkakasama ay nanatili tayo matatag. Ang inyong lubos na suporta sa akin at kawalan ng problema sa ating samahan ay naging daan upang magbigay focus na lamang sa mga problema ng ating barangay. At ako ay naniniwala na sa araw-araw na matapos ang aking termino bilang inyong kapitan akaw, ay sama-sama pa rin tayong magkakaakbay na isang buong grupo. At dahil sa ating pagtutulungan at pagkakaisa sa loob ng 10 buwan ng ating pagsiservisyo,
ay napakarami na ang ating nagawa para sa ating barangay. At naniniwala din ako na sa mga susunod pang panahon ay mas dadami pa ang ating magagawa. Mga kabarangay, isang pagpapatunay lamang na napakasarap ng manirahan sa Barangay de La Paz. Maraming salamat po.